Binabantayang si 91W, posibleng manatili na lamang itong remnant dito sa bahagi pa rin ng Micronesian Peninsula. Pero kung maaaring magbuo man ito, hindi naman ito nakikitaan ng banta sa bansa. Ilang bahagi ng kanluran ng Mindanao at Palawan makakaranas ng moderate to heavy rain showers dahil sa extension ng Sepestra. Nalalabi ng Mindanao, makakaranas pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan na may pagkitat at pagkulog. Nalalabi pa rin sa Luzon, patuloy na maulap pero mainit at maalinsangan pa rin ang maghapon. At para sa mga nagtatanong, ang peak ng pinakamainit natin na hot dry season, tatagal pa ito hanggang sa ikalawang linggo ng May. Hello, good morning mga folks! Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang araw ng Mayo, May 1, 2026. Ang oras nating boss pa may maga, alas 10:48 na o 49 na ng umaga. Yes, holiday na naman ngayon at araw na naman ng paggawa at Labor Day na naman ay nagse-celebrate na naman tayo para sa mga araw ng mga manggagawa ngayong araw. Asahan ang malawakan na mga pag-rally sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Asahan na natin yan, taon-taon po yan. May mga manggagawa tayo na sigurado magra-rally yan. Kaya lang hindi maiwasan ang sama at tindi ng ating init na panahon ngayong araw. Kaya siguraduhin natin na maganda ang ating hydration sa mga dadayo ngayon sa paggagawa ng rally o sasagawang rally ngayong araw na ito dahil magiging mas matindi pa rin ang ating alinsangan ngayong araw. So sa mga kababayan natin na balak magsagawa ng protesta ngayong araw na ito, tayo naman ay magbibigay ng ulat ng panahon kung gaano ba magiging maalinsangan ang araw natin lalo na dito sa bahagi po ng Luzon. Swertehan na lamang sa may bandang Mindanao lalo na sa kanluran ay patuloy pa rin silang magiging mas maulap dyan at nakaranas nga po sila ng malakasang pag-ulan po mula kahapon. Mula sa ating dashboard sa PIMO weather page makikita natin ang lightning strikes ay aktibo pa rin na nare-record ang ating lightning detection system. Meron tayong at least 39 lightning strikes pero sa ating actual real-time lightning strikes ay meron tayong 153 inner at 154 outer lightning strikes. At patuloy pa rin ang pagkulog at pagkidlat dito pa rin sa bandang hilagang bahagi ng Luzon. So nakakaranas sila dyan ng mga localized thunderstorms lalo na sa bandang Batanes Group of Islands o sa may bandang Itbayat Batanes sa paligid. At may mga pagkulog at pagkidlat din ang umiira silang bahagi ng Palawan at west portions ng Mindanao dahil nandyan po yung patuloy na tumawid na trough o tropical wave na nagdulot po ng matitinding pag-ulan dyan sa bahagi po ng Palawan. At kahapon nga po dyan sa buong bahagi ng Visayas tumawid dito kaya nakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero syempre hindi pa rin sinuswerte ang Central Luzon kabilang na ang buong Metro Manila at ilang bahagi pa rin sa Calabarzon area na patuloy tayong mas makakaranas ng maaraw at malinsang ang panahon at halos clear skies. At mula sa ating lightning detection system, ang kahapon pinakamalapit lang na detection sa amin sa Caloocan ay 213 km. Ngayong araw, malayo-layo ito so far. So patuloy ang detection ang pulsing ng ating lightning detector sa Caloocan. Ayan. Yan. Sa mga nagtataka bakit hindi masyado na nagpapulse ng matindi ang aking lightning detector. Usually, ang range lang naman kasi within 100 to 150 km ang setting natin. Ang importante kasi yung mas malapit sa amin sa Caloocan ang kailangang ma-detect ng mas aktibo. Pero yung mga malalayo, pwede naman pero alam naman natin within sa amin sa Caloocan ang assurance natin na medyo ligtas ang Metro Manila sa matitinding pagkulog at pagkilat. Kaya yung range natin limitado, nilimit ko lang sa mga at least 150 km. Above niyan ay madedetect pa rin kaya lang hindi masyado active ang triangulation ng ating lightning detector. Para na-assurance ko talaga na below 150 meters o 150 kilometers ay ina-assure natin na madedetect natin ang mga pagkidlat po. Lalo na yung cloud to ground po ang mostly ang kailangan nating ma-filter out.
Kaya dito, hindi masyado aggressive yung detection. Sinisiguro ko na mas accurate ang mas malapit dito sa amin sa Caloocan or within Metro Manila lang talaga. Yan. Masyado kasi exaggerated kung masyadong buong bansa ay gagawin nating reference point ng detection, masyadong exaggerated, masyado naman yatang malayo o mapakalaki naman masyado ng coverage. So, yun po yung ating ginawa sa ating lightning detection. So far, wala namang masyadong mas malapit dito sa amin sa Caloocan. So, wala tayong pagkulog sa Metro Manila. Pero sa bahagi po, most of southern ng bansa natin at dyan sa may bandang dulong hilaga ng Luzon ay patuloy na nadedetect ang mga malalakasang pagkidlat. So, ingat po sa mga kababayan natin dyan. Samantala, sa ating current conditions pa rin, patuloy pa rin ang overcast, gloomy, haze, at mostly cloudy pa rin ang umiiral ngayon dito sa amin sa Caloocan. So, kung titingnan natin dito sa snapshots, medyo gloomy at maulap tayo. So, it doesn't mean hindi pa rin patuloy ang ating matinding alinsangan. Dahil mataas yung outside humidity natin at mataas din ang ating outside temperature. So, base dito, bago natin talakayin, marami kasing kumukulit sa inyong lingkod at nagtatanong, nasa peak na ba tayo ng hot dry season? Well, pwede naman kasi makita yan sa aking webpage. Lagi nating paulit-ulit sinasabi, kung gusto nyo malaman yung historical ng climatological natin, meron po tayo niyan sa ating webpage. Ito po yan, makikita nyo yan. Yan. O kahit na sa pinaka-official po ng records natin sa climatological, pwede po nating makita yan mga folks. So, dito po mula sa ating graphs and records, dito sa pinaka-station, pwede nyo gamitin yan. Pero mas maganda yung weather trend graphs. Pero meron tayong isa na mas malinaw naman, meron tayong air quality monitoring. Dito meron din tayong temperature and hydro sensor na nilagay din. Yan ay ginamit natin para meron tayong multiple backup ng monitoring sa ating climatological situation. So gaya na lamang yung ating outside temperature humidity graphs, yan. Makikita nyo po yan, real time po yan, at mismong meron tayong direct at mas malinaw na presentation. So, click nyo lang yung 1 year para makita nyo po kung makikita nyo po yung buong taon ng data. Yan. So, ito po yung temperature, ito po yung outside humidity and atmospheric pressure. 1 year po yan. So, makikita nyo po, ang nag-peak tayo, nag-start po tayong mag-peak ng pinakamainit na temperatura since April 26 na. Yan. Pumapalo tayo sa 34 to 35 to 36. Yan. And then, pinaka-highest peak natin, aabot yan sa hanggang 35 degrees Celsius. Yan, may pinakamataas na recorded actual temperature po yan natin. Yan. So, makikita nyo po yan sa itaas. Yung pinaka-peak. Makikita nyo sa graph, di ba? Yung pinaka-highest air temperature natin o yung pinaka-peak natin between April and May. Then, pagpasok po ng April 15, dito na po unti-unti pabawas na ang pinakamataas na temperatura. Yan, oh. Pagdating ng mga April 15, yan, nasa 33 degrees Celsius na lang, and then 16, unti-unti, all the way pahina na ito ng pahina. So, pagpasok po ng mga bandang May 16 to May 17, dito na po magsisimula ang descending ng ating hot dry season. Ano, descending na siya, pa-descend, hanggang sa pumasok na po yung tag-ulan natin, June. Yan. June, bumababa yung highest air temperature natin. So, yung sa nagtatanong, ang ating highest peak po, base sa aking actual weather station, nagsimula yan April 16 at inaasang matatapos yan hanggang May 15. Yan, hanggang May 15 po. So, lumalabas mga 2 weeks pa. Hanggang 2 weeks na tatagal yung ating highest peak ng ating hot dry season. And then, pagpasok po ng mga bandang May 16, although onwards, dyan na po magde-descend. At kasabay na rin ng May 16 o to May 18 ay magsisimula na po ang transitioning ng ating habagat season na. So, most probably, mga May 20 o May 19 to May 20, starting na po ng ating transitioning mula sa hot dry season into habagat season. So, sa mga nagtatanong po, paulit-ulit, kailan ba ang ating highest peak o pinakamataas sa peak ng ating hot dry season? Base sa aking weather station mismo, nagsimula yan April 26 at inasa matatapos po yan mga May 15
2026 po. So taon-taon usually ganyan po ang lalabas sa ating record. Ngayon, kung meron kayong basihan, pwede nyo po makita yan sa ating almanac, yung ating, okay, dito sa ating PXC streams, ayan, yung ating latest climatological. Gusto nyo po magamit mismo ang pinaka-official record ni Pag-asa. Meron po tayo, ayan o, let's say, ang location natin, ang pinaka-record natin ay ang Science Garden, Pag-asa Office. Ayan, kinilik natin, Pag-asa Office, between 2025 to 2026. Yan, between 2025 to 2026 po ng May. So, download natin yan, in-visualize natin. Ayan, makikita nyo po dito, starting May 2025, makikita nyo po yung pinaka highest temperature at mean temperature. Mapapansin nyo po, May siya. May. And then pagpasok ng June, nag-descend din siya. So, pinaka-highest natin usually, mga April and May po talaga. Ito yung March 2026. Ito yung huli. Wala pang latest si climatological natin kay Science Garden for April. Wala pa eh. Wala pang data for April. Double check natin ha. Pag-asa Office hanggang May, wala pa oh. So wala pa siyang April record, March pa lamang. Pero makikita po natin nung nakaraang taon, mapapansin nyo po ha, i-atras natin ng konti. Siguro mga January ng 2025 to May ng 2026. So i-reload natin ha. Yan. Yan, mas detail po. So makita natin last year, nagsimulang mag-peak po yung pinaka-outside temperature natin. Ito na pagdating ng March, then April. O April, di ba? Then nag-peak po siya mga April and May po. Ayan o. Highest temperature base sa official ni Pag-asa sa Science Garden, naglalaro mga 34 o 35 degrees Celsius halos. Ayun o, max temperature. Yung mean temp normal, mga around 29.6 degrees Celsius po. Yan. So malinaw po yun mga folks, usually mga April po talaga yan at to May, yun nga po, between April 26 o April 25 hanggang May 14 o May 15, naglalaro yan. And then pagpasok ng June, nag-descend na po siya, ayun, nag-descending na yung pinaka-outside temperature, ayan, nag-descend na, bumaba na yung average temperature. Yan. So usually mga between po ng April 25 and then hanggang sa May 15. And then May 16, dito na nagsisimulang humihina o nababawasan na po yung highest air temperature natin. Ibig sabihin, pumapasok na dito yung transition to habagat season. Bumababa na po yung temperature, ibig sabihin na po kasi yung southwesterly trade wind, unti-unti na pong dumadalo yan mula sa timog kanluran ng bansa. Medyo nararamdaman na natin sa bandang kanluran ng bansa yung hangin ng timog kanluran, yung mga bandang timog kanluran ng bansa natin. Medyo mayroon na pong westerly o southwesterly trade wind na nagpaparamdam dyan. Kaya yung outside temperature natin bumababa na, nakokontra na nito yung easterly trade wind sa silangan dahil pumapasok na dito yung southwesterly trade wind natin. Pag pumapasok na unti-unti na pumapasok yung June, yan, yung pagpasok po ng wet season natin. So ganyan po ha, sa mga nagtatanong, binigyan ko na kayo ng kompletong detalye. So hopefully maintindihan nyo na po kung kailan ang pinaka-highest peak ng ating hot dry season. So sa lawas sa presyo na natala na weather station, kininang 4:15 AM, pinakamababa na ang 27.6 degrees Celsius. Kahapon, grabe pa rin ang init sa amin sa Caloocan at 36.1 degrees Celsius. Kahapon ito nag-highest peak at 3:14 PM. Well, obviously, mataas pa rin sobrang taas ang aming heat index. Instrumentation reading namin sa Caloocan ay pumalo sa 52 degrees Celsius. Pero kung pagdating po sa computed heat index natin, pwede nyo makita yan sa ating heat index, sa ating station time records, dito sa graphs and records, diretso kayo sa heat index para makita nyo po. Yan. Ang pinaka computed highest heat index namin sa Caloocan,
pumalo ng 44.9 degrees Celsius. Ayan. Ito po yung computed na po na heat index sa amin sa Caloocan. 44.9 degrees Celsius. Pero kung titingnan naman natin sa ating instrumentation, yun nga po, pumalo sa 52 degrees Celsius. Pero kung titingnan naman natin sa heat index natin, kasama na kay Pag-asa, ngayong araw, as of 10:53 AM, 43.9 degrees Celsius na po ang aming heat index in danger sa Caloocan. Ang forecast, 45 degrees Celsius daw, mas mataas pa. So, in-expect abot pa yan sa 45 o higit pa, o halos mas mahigit ang aming heat index sa Caloocan. Pero kapag babasayan natin sa computed heat index, malamang halos magtutugma dito sa forecast ng ECMWF. So, delikado pa rin. 45 degrees Celsius at inasang aabot pa ito hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon sa amin sa Caloocan. Grabe po yung init sa amin, no? So, sa nationwide heat index natin ngayon, so far, ay dito sa atin, amin sa Caloocan, ang forecast ay nasa 45 degrees Celsius po. Danger po yan, ha? So, nabanggit na natin na maabot sa 47 degrees Celsius po. Nakalimutan natin ibanggit ang ilang lugar, ang bahagi ng Tuguegarao area. Yan, 38 degrees Celsius po o 39 degrees Celsius at papalo ito hanggang 42 degrees Celsius starting mamayang alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy daw yan hanggang alas 4 ng hapon na grabe rin ang inyong heat index. Sa Santiago Isabela naman ay magiging mataas din, 41 degrees Celsius at aabot ito sa pinakamataas na 43 degrees Celsius starting alauna ng hapon. Dire-diretso na raw yan hanggang mga bandang alas 4 ng hapon. Grabe rin ang init sa inyo sa bandang Santiago Isabela. Tingnan na rin natin ang Ilocos Norte sa Lawag. Mataas na rin ang heat index sa kanila, 41 degrees Celsius, which is pinakamataas yan ngayong maghapon hanggang alauna ngayong hapon. Sa bandang, tingnan natin dito sa pagitan po siguro ng Mountain Province, tingnan na rin natin kung mataas. Dito sa Mountain Province, sa Cordillera, medyo malamig. Mataas ang elevation, so wala tayong magiging komento. Diretso agad tayo sa ating area sa Dagupan. Grabe ang heat index sa inyo base sa forecast. 44 degrees Celsius at papalo ito na mas mataas hanggang 47 degrees Celsius na grabe talaga ang heat index. Papalo yan ng 47 degrees Celsius. Starting yan 1 o'clock hanggang alas 3 ng hapon. So sa mga kababayan natin sa Pangasinan hanggang Central Luzon sa Tarlac, mas grabe po ang inyong forecast ng heat index. Huwag masyadong magbibilad dahil matindi po ang tsansa o mataas ang tsansa na magkakaroon ng mga heat stroke sa inyo dyan dahil kayo po ang may grabe ang init at alinsangan. Sa Tarlac naman, ganun din, well, grabe rin, 45 degrees Celsius ang inyong heat index at paparo rin hanggang 49 degrees Celsius na mas mataas pa sa Pangasinan mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mag-iingat po, delikado po ito ha, sobrang danger po nito, halos mag-50 degrees Celsius po. Napaka-delikado sa ganitong temperatura ang heat index sa katawan ng tao po. Uminom ng maraming tubig, iwasan natin ma-dehydrate po dahil heat stroke po talaga ang kahahantungan na mga kababayan natin na ganito ang grabe ang heat index sa Central Luzon hanggang dyan sa bandang Dagupan, Pangasinan. Ingat po mga folks ha. At dito sa Batangas naman ay mataas din ang heat index, 40 degrees Celsius at papalo ito hanggang 42 degrees Celsius starting 1 o'clock hanggang alas 3 daw ng hapon. Sa San Jose Occidental Mindoro naman, kung sisilipin, 40 degrees Celsius po, which is pinakamataas sa inyo yan ngayong maghapon hanggang alauna po yan ng hapon. Sa Cebu naman, silipin din natin, well, ay mataas din ang heat index sa inyo, 42 degrees Celsius, pero papalo pa ito sa mas mataas sa 43 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. Iwasan din masyadong magbibilad at uminom din ng tubig dahil despite na mas nagiging maulap kayo dyan sa Visayas, hindi pa rin nawawala ang matinding alinsangan at init daman natin na nakaka-heat stroke pa rin yan mga folks. So medyo delikado. Dito sa Davao City, despite na medyo nagiging maulan, at least 40 degrees Celsius pa rin ang aabutin sa inyo ngayong 11. Pero bandang hapon medyo kakalma ng konti at 39 degrees Celsius po. Sa Kanluran medyo mababa siguro ito. Pero mataas 41 degrees Celsius po ngayong 11. Pero pagdating ng bandang tanghali, medyo bababa rin ito dahil typically inuulan kayo ngayon dyan sa Zamboanga Peninsula. So mula sa Cebu, pataas ng Northern Luzon, medyo delikado pa rin sa mga kababayan natin na masyadong ma-dehydrate. Lalo na sa Central Luzon at bandang Pangasinan na kung saan mas very risk po ang heat stroke sa inyo dahil sa grabe po ang inyong heat index. Siyempre, dito rin sa Metro Manila, dahil alalahanin natin, nakakaroon o nakakaranas po tayo na tinatawag na heat island effect po. Yung heat island effect po, epekto yan ng pagdoble ng temperatura natin dahil sa mga
ang ating city ng NCR ay most probably puro semento yan at may mga matataas tayong gusali na which is nagpapa-amplify yan sa temperatura natin sa National Capital Region. So, yun po ang magiging system niya. Iwasan din natin masyado mag-dehydrate. Kaya po, tumidoble rin ang aming heat index sa Caloocan. Pumapalo na ngayon sa 47 degrees Celsius po. Yan. Yun po ang pinaka-latest natin sa ating heat index. Kahapon sa pinaka-record o report ni Pag-asa as of April 30 kahapon ng hapon ay nangunguna sa may pinakamataas na heat index. Ayan po, zoom in natin ha. 44 degrees Celsius po ang Iloilo at Dumaga sa Iloilo. Kasama na ang Virac Catanduanes sa may 44 degrees Celsius din na heat index at pumapangalawa na kaagad ang Iba Zambales na may 43 degrees Celsius. And the rest na po ay 42 degrees Celsius na. So malinaw lamang mga folks ay grabe na po talaga ang peak ng ating temperatura. Iwasan po natin mag-dehydrate, uminom po ng maraming tubig lalo na sa mga dadalo sa mga pagkilos protesta ngayong araw ng May 1 or ng Labor Day po ha. Yan. So pagdating naman sa ating PH Extremes in past 24 hours nangunguna ang Tuguegarao pa rin sa number 1 na may pinaka-highest air temperature na 37.5 degrees Celsius na grabing init. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nasa 17.4 degrees Celsius almost stationary. At sa Inola naman, nanguna ang hinatuan sa Eastern Mindanao na may total of 72 mm na total rainfall. So grabe ang naging pag-ulan sa kanila. So at least naibsan muna ang grabing init. Sa average maximum sustained wind, ang Gian Eastern Samar na may 19.8 km per hour maximum sustained wind. Sa amin sa Caloocan, well, 9.2 km per hour lang naman ang aming highest average. Kahit ngayon, nasa around 13 km per hour lamang, so hindi ganun kalakasan. Malakas talaga usually bandang Eastern Samar dahil sila po ang mas bungad sa may easterly trade wind natin na mas malakas ang buga. So normal po talaga yan. At sa atin namang outside humidity, nasa 70% po tayo katamtaman at bumababa ito ng 3% since last hour. 1,009 hectopascals po ang ating atmospheric pressure at steady ito since last hour. And so far ay ang ating high tide and low tide status, kasalukuyang high tide tayo ngayon. So mataas pa ang sea level natin pero binanggit na natin ha hanggang 1 meter po ang maaaring abutin niyan ngayong araw at around 0.8 to 0.9 meters po. Mataas ang sea level natin ngayon. Ingat po sa mga papalaot lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Hindi pa rin magandang ating air quality at 69 index moderate. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga po. Tumataas-taas na naman yung ating air pollution ngayong araw. So silipin naman natin ang ating space weather status dahil meron tayong active na geomagnetic field. As of 7:59 AM o alas 8 ay meron tayong active warning, yes, at meron tayong G1 minor scale naman. Although minor ito, so at least meron tayong idea for induced currents at weak power grid fluctuations na maaring mangyari yan. Usually, mga Northern Hemisphere lang naman ang makakaranas niyan, hindi sa atin sa Asia. So, sa ating auroral activity, makikita po na hindi naman ganun kalala yung auroral activity and forecast. Asahan lang natin na medyo moderate sa Pilipinas ang ating total electron content, yung derived TEC na natili pa rin sa may bandang Mid-Pacific, at ang ating geomagnetic field at least naglalaro between 4 hanggang 4.67 kp index o yung pinaka-geomagnetic activity. Yan. So, ito po yung in-pass. Wala namang masyadong X-ray flux activity. Wala masyadong X-ray events. Pero yung ating sunspots ay nakatutok sa Earth, at least dalawa, AR4425 at AR4428. So baka mayroong mga aktibo tayo dyan. Sunspot number 130, medyo malaki-laki. Kaya nagkakaroon tayo ng above normal speed ngayong araw. Ayun, pumapalo ng more than 400 to 500 km a second. O katumbas ng 1.7 to 1.8 million kilometers per hour. Samantala, sa atin namang magiging NOAA KP Index forecast base sa data feed ni NOAA, so far hanggang active lang daw ang nakikita natin hanggang 4.67 G1 at sa loob ng 3 araw so far ay magiging kalmado naman din po agad. So wala tayong solar radiation pero 50-50 ang tsansa ng radio blackout po. Epekto yan ng CME sa sunspots at meron tayong coronal hole sa north pole ng haring araw. Ayun, medyo mayroon tayong coronal hole. So, posibleng magkaroon ng effect of radio blackout. Yan.
So, maliit naman ang chance ng R3. Typically, mga R1 to R2 moderate lamang ito. So, between May 1 po yan hanggang May 2026 po. Yan. At least may idea po tayo. Hindi naman ganun kalaki ang significant impact. Pero sa mga taga Northern Hemisphere na nakatira, well, expected po ang medyo bahagyang abnormalities sa ating radio signals. So sa ating almanac, sisikat ang haring araw. Sumikat kaninang 5:33 AM ang ating haring araw at lulubog po ito mamayang 6:13 PM. At sa ating magpo-full moon na po, usually mamayang gabi sa atin sa Pilipinas, full moon po tayo. Lumalabas dalawa po magiging full moon natin. At sa katapusan po ng May, meron tayong blue moon na tinatawag. Magkakaroon tayo ng another full moon bago matapos ang month of May po. Anyways, magmumurize po ang ating buwan mamayang hapon, 5:49 PM. At magmumunset naman ito kinabukasan na madaling araw at 5:28 AM. Yan. So, hindi pa siya nagmumurize, mamayang hapon pa talaga. Pero dalawa po ang magiging full moon natin. Yan, tingnan po natin sa ating kalendar. Naipost ko na po yan kahapon yung ating astronomical events. Yan. So, makikita po natin dito, papakita ko sa inyo na dalawa po yung ating magiging full moon ngayong month. So, very rare cases po na nagkakaroon ng dalawang full moon sa isang buwan Yan. So, hintayin natin mag-load. So, mapapansin niyo po yung ating full moon. Yan. Actually, bukas pa daw ito, full moon, maximum full moon, Saturday, May 2. At another full moon na naman pagdating ng May 31. Tinatawag natin na blue moon. So, tatawagin itong blue moon. So, yun po, yung dalawa po magiging full moon natin either mamayang gabi o bukas po ng Saturday, may full moon tayo. At sa May 31 po na tinatawag na blue moon. So, another full moon. Dalawa po yung magiging full moon natin for the month of May 2026. So, kung actual lang pagbabasihan, mga alauna po yan ng madaling araw. 1:23 AM po yan. So, ano ngayon tayo? Biyernes. So, lumalabas ang pinaka-maximum full moon natin o starting ng full moon bukas po ng madaling araw. Kinabukasan, 1:23 AM po, May 2 na po yan. Oras natin sa Pilipinas. So, yun po para hindi tayo malito. So sa atin namang local weather outlook para ngayong Biyernes, so unang weekend po ito ngayong May hanggang bukas na Sabado, magiging partly cloudy daw tayo sa maghapon pero patuloy pa rin ang mainit at malinsang ang panahon. Ganon din bukas, mas maulap daw tayo sa umaga at sa maghapon pero tuloy-tuloy din ang maalinsang panahon. Hanggang sa labas na presyo expected maglalaro 36 to 37 degrees Celsius, grabe pa rin talaga ang forecast ng init. At lowest ng presyo expected naman maglalaro between 26 to 27 degrees Celsius. So silipin natin ang lagay ng panahon gamit ang ating satellite imagery ng Himawari ng Japan Meteorological sa Japan. Ay makikita po natin ang mas maulap na himpapurin ang bahagi nga po ng Palawan na nakaranas ngayon sila ng mga heavy rain showers dyan. I-activate natin ang heavy rain potential. Mataas po ang heavy rain potential mula Puerto Princesa at sa dulong-dulo po ng Batara sa Balabac. Ingat na lamang at medyo good thing dahil makakaibsan ng grabing init sa inyo ngayon dyan. So, sa tingin naman natin, hindi naman magbubunsod yan ng matinding flash flood siguro. Anyways, mag-ingat pa rin po tayo dahil malaki pa rin ang volume ng tubig ang daladala niyan. Posibleng umabot pa rin ng more than 80 millimeters. Dito pa rin sa bandang Mindanao, sa bandang Kaluran, well, inaasahan po natin ang moderate to heavy rain showers at kalat-kalat po ito. Manggagaling sa buong Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Basilan. At hulo-sulo na makakaranas ng mga ilang moderate and some heavy rain showers lalo na dyan sa dulong-dulo po ng Zamboanga City at Zamboanga Sibugay po. Medyo good thing para maibsan ang grabing init. At sa ilang bahagi po ng Caraga area, kasama na ang buong Agusan del Sur at Agusan del Norte at Surigao, makakaranas ng mas maulap na himpapurin at kalat-kalat na mga ilang moderate to some heavy clustered rain showers po. Ayan, kitang-kita po dito yung heavy rain potential. Maabot sa Prosperidad, sa Luis, pababa na yan ng San Jose pa, kasama ng Hinatuan at Bislig. At which is, ang Hinatuan nga po, mula kahapon, nakaranas sila ng mahigit 70 millimeters na total rainfall. To be exact po ay 72 millimeters. So, mula dyan sa bahagi po ng San Miguel, Tandag, Cortez, pataas, ng hanggang dulo nga po ng Surigao del Norte, kasama na ang isla ng Dinagat Islands at Siargao,
moderate to some heavy rain showers po. Scattered po magiging pag-ulan natin dyan mga folks. So, well, medyo hindi naman tayo nakakakita dito ng masamang magiging lagay ng ulan. At least maibsan naman ang tinding alinsangan po. And the rest ng Davao Region, mula Davao de Oro, kasama na ang Campos Nela Valley, makakaranas po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. Maulap ang himpapurin, pero most of Davao City at ilang bahagi ng Sorsogon area, magiging katamtaman ng panahon, pero maya-maya magiging maulap din at mga isolated light to rain, moderate rain showers. Kabilang yan dyan sa bahagi po ng Davao Occidental. So madadamay din na ilang bahagi ng General Santos, South Cotabato, maya-maya po o nitong bandang hapon po. So good thing na magiging mas maulan po kayo dyan, magiging kontrolado po ang inyong tinding init at alinsangan po. Sa Visayas naman, ang bahagi nga po ng Leyte patuloy pa rin na magiging maulap at magkakaroon ng mga localized thunderstorms at kalat-kalat na pag-ulan maging sa Eastern Samar. Pero sa kasalukuyan ngayon ay medyo katamtaman ng panahon natin, maaraw at maalinsangan na naman ang parte ng Visayas. Kabilang na ang Cebu at Negros Region at Panay Island na may magkakaroon lamang ng partly cloudy ang panahon. So very isolated din ang pag-ulan sa inyo na may pagkilat at pagkulog lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. The rest ng South Luzon, magiging maulap at katamtaman din ng panahon, pero patuloy din ang hot humid na panahon maging sa Bicol Region, Mapaligaspi man yan, Iriga, Camarines Sur o Camarines Norte. Katamtaman tayo dyan, partly cloudy dito sa mostly cloudy at malamang sa hapon sa gabi ay magkakaroon din tayo ng mga isolated na ilang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. So nabanggit na natin ang Palawan heavy rain showers tayo dyan except sa bandang Mindoro area na makakaranas ng partly cloudy at mas mataas na heat index pa rin po ngayong araw. Magiging partly cloudy lamang sa maghapon kabilang ng ilang bahagi ng Calabarzon area mula dyan sa bahagi ng Laguna, Lucena hanggang dyan sa may bandang Quezon Province po hanggang Infanta Quezon na magiging partly cloudy to some mostly cloudy at all times pero patuloy pa rin ang hot humid na panahon dahil pa rin sa malakas na easterly trade wind natin. Hindi pa rin ligtas sa Metro Manila sa mas mainit na panahon at maalinsangan at asahan natin na partly cloudy nga tayo pero hot humid at mataas pa rin ang ating heat index maghapon kabilang na ang buong Central Luzon hanggang dyan sa lalo na sa Central Luzon at Pangasinan and the rest ng extreme Northern Luzon. At asahan na natin mataas po ang ating drought index na ngayon dyan lalo na sa bandang kanluran ng Northern Luzon. Patuloy pa rin ang mas maaraw at malinsangan sa halos buong Northern Luzon pero medyo swertihan na makulimlim sa bandang Mindanao at ilang parte pa rin ng Southeastern Visayas na makakaranas pa rin na maulap at may pagkulog at pagkilat sa bandang hapon o gabi. Kung titingnan natin sa water vapor, typically ang bandang Visayas at Mindanao ay medyo may mataas na water vapor. Base na rin sa microwave imagery nito ng CMS na mataas ang water vapor at least 15 mm ang buhos. Kaya nakatotal ang hinatuan na mahigit 70 mm mula kahapon. Pero pagdating sa Luzon, mapapansin natin napakaliipis lamang ang ilang water vapor at panandalian lang ang dinaan dito. So, despite mula kahapon na kagabi nagkaroon ng mga pagkulog at pagkidlat dyan, maging sa bandang Manila Bay, pero hindi sapat para bumuhos ang ulan sa Metro Manila. So, nasa natin na tuloy-tuloy po yan dahil may mga initially na sa pestra pa rin na nanggagaling dito sa may bandang Palao na kumikilos pa kanluran. At yung binabantayan kasi natin na invest ay halos hindi pa rin nagiging significant ito na magiging active low pressure area sa ngayon. Sa ilang tropical cyclone sector kasi natin medyo inalis na siya as invest. Well, tingnan po natin sa ibang parte ng tropical cyclone sector natin maya-maya na which is i-report natin sa susunod na video plate. At wala nga po sa ating section ng Computer Generated Tropical Cyclone Sector. Mapapansin po natin, since hindi pa po latest yung update ng ating petsa, so ibig sabihin walang latest update itong Tropical Cyclone Sector natin. Pero malinaw po mula sa ating uninterrupted na Tropical Cyclone Sector. So mukhang pinapakita nga po dito na tila dinisolve na ng ating tropical cyclone sector. Hindi nga lang siya nagle-latest update sa ngayon. Ayan, So, tingnan natin sa ating field proof. Dito sa ating field proof tropical cyclone sector, wala na siya sa listahan. Hindi na siya nakalist. So, lumalabas, dinisolve na po ng ating tropical cyclone mula pa kaninang madaling araw itong C91W. Antayin na lang natin na ma-dissolve itong ating TC sector na ito. Kasi medyo may problema pa rin sa infirmary, just in case. Inalis na po siya kaya wala tayong nakikitaan na floating satellite imagery dito. At sa ngayon walang mga ensemble forecast na lumilitaw at walang indikasyon pa
ng active o invest monitoring maging sa iba't ibang agencies natin o iba't ibang weather agencies sa ibang bansa gaya ng Joint Typhoon Weather Center. Hindi pa rin nila itinataas itong C91W maging sa Japan Meteorological Agency. Although within 24 or next 24 hours, pinapakitaan pa rin na posible pa rin magtaas ito ng invest base na rin dito sa huling data ng Japan Meteorological Agency. Although hindi rin ito latest update so far. So tingnan na lamang po natin ang mga mas latest update po kung mag-update yung pinaka-data natin. At yun nga po, at since walang latest data, maaring may considera natin ito na na-dissolve na nga po dahil sa ating fail-proof data ay inalis na ito sa listahan ng tropical cyclone sector. So dahil po sa ganyang sitwasyon, maaring may kasunod dito na bukod kay 91W, baka siguro may 92W na susunod. Dahil kung titingnan natin ang tropical global forecast assessment monitoring natin for possible tropical cyclone development at na-discuss na natin kahapon yung posibleng mabuo na mga active cyclones this month of May, mga 1 hanggang 2 daw po ang posibleng mabuo at posible pang malalakas na bagyo ito just in case po pumasok po. At since yung mga ibang forecast nga po maging sa Global Traffic Hazard Outlook, mataas pa rin ang potentiality at mas mataas ito at least 40% ng possibility of development. Although dito yan sa may bandang Guam maaring mabuo between May 6 nga po hanggang May 12 at tuloy-tuloy yan hanggang May 13. So dito nagpaparamdam na po yung mga kadalasan ang pag-ulan at despite na patuloy pa rin ang below average rainfall sa atin sa Pilipinas, yan, kitang-kita po dito, below average. Dahil nga po, yung ating sea surface temperature, nandito na lamang siya, nag-stuck siya dito dahil sa El Nino phenomenon. Dahil sa epekto ng El Nino, yung init ng dagat, nandito lamang niya sa may bandang Mid-Pacific. So usually, ang mga low pressure area at ITCZ, dito po yan nabubuo sa may bandang Mid-Pacific po. Pagitan ng Western Pacific at Eastern Pacific. Kaya ang nangyayari, hindi umaabot sa Pilipinas yung epekto ng malakas na development ng tropical cyclone sector o maaaring malapit dahil hindi ganun kainit ang sea surface temperature. Nabubuo lamang siya dito sa may bandang Mid-Pacific. So yan po, ang nangyayari, nagiging below average rainfall tayo at mas makakaranas pa tayo ng drought. At dahil po dyan, makikita natin sa ating global spectral model, may mga Coriolis na nabubuo rito pero very disorganized din. At sa pinaka-mean sea level pressure, at least 1,008 hectopascals pero wala tayong nakikitaan pa na medyo nagko-Coriolis pa sa ngayon. So napakaalanganin ang development at very less likely ang development of tropical cyclone. Napaka-disorganized at napaka-hilaw ng mga forecasting dito. Sa tropical cyclone probability, bagamat tuloy-tuloy pa rin at least naglalaro 50% ang development of tropical cyclone pero malayo ito sa Pilipinas. Most of southeast ito ng Guam or bandang east ng Guam ito. Malayo ito sa Pilipinas at wala tayong nakikitaan dito na maapektuhan ng Pilipinas kahit mag 240 hours or May 10 po. Yan. Base na rin sa ating analysis, di ba sinabi na natin, first week po ng May, maaaring may mabuo nga po na low pressure area. Pero very less likely na mas maaapekto o magiging banta naman ito sa Pilipinas dahil sa epekto nga po ng El Nino. At usually, ang mas maapektuhan dito ang parte po ng Guam, Yap, Chuuk, or bandang Caroline Islands or Marshall Islands. Most likely, sila ay makakaranas. Yung tatawid po na sa first trap dito sa may bandang silangan ng Mindanao at Eastern Visayas, magdadala po ng mga kalat-kalat na mga ilang moderate to heavy rain showers po ang magiging resulta po niyan mga folks. So sa ating bagong week hanggang May 4 po, April 27 to May 4 po ay mataas pa rin ang extension ng seasonal range forecast. So ang bandang Eastern Mindanao pa rin ang maaaring makaranas ng trough rain showers pero malabo pa sa ngayon ang possible ng epekto ng tropical cyclone. Kung may mabubuo mang low pressure area dito sa may bandang silangan ng Guam or southeast ng Guam po. So, sa ngayon, very less likely apektado ang Pilipinas dahil sa mga computer models kaya na lamang ng GFS. Makikita dito pahilagang kanluran patungo po ng Guam ang direksyon ng low pressure area. Humihilaga ito, yan o. So, walang nakikitaan na medyo kumakanluran ito lalapit sa Pilipinas dahil yung sea surface temperature most likely dyan yan sa may manang Mid-Pacific. So, yung hina o mahinang daloy ng easterly trade wind
hanggang dito lamang kinakaya usually ang horizontal wind shear na naitutulak ang mga low pressure area o bagyo, kaya typically nagno-north westward na kaagad ito patungo ng Guam at nagno-Northern Mariana Islands. At walang nakikitaan na magfa-further ito pakanluran hanggang sa ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon at lalapit sa anumang kalupaan ng bansa. Yan, wala rin nakikitaan. Lalo na kay SMWF, wala pa silang actual prediction ng maaring may mabubuong active low pressure area. So very less likely pa na mangyayari na magkakaroon na tayo ng bagong tropical cyclone itong unang linggo ng May, pero hindi natin inaalis ang ruled out o possible ruled out na magkaroon tayo ng panibagong Invest 92W kung hindi ni-solve man itong C91W. So malinaw yan mga folks kaya tuloy-tuloy lang ang pagbabantay ko dito sa bandang Guam po. Usually dyan po madalas may mabubuo, pero yung paglapit sa Pilipinas napakaliit at very less likely pa sa ngayon. So wala tayong nakikitaan maging sa ating TC strike probability na magkakaroon nga po ng panibagong low pressure area o active na low pressure area na lalapit nga po sa silangan ng bansa sa ngayon. Yan. Maging sa ibang mga agencies ng ICON, wala pang significant. Usually tropical wave dito sa southeast of Guam. Pero very less likely ang mga ilang surface trough lamang o tropical wave lalapit dito sa mamanang Eastern Mindanao at Eastern Visayas na magdadala po ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog. So medyo patuloy pa rin tayo makakaranas sa Luzon ng mas maalinsangang panahon, hindi kagaya sa bandang Southern Visayas at Mindanao na kung saan mas nagiging temporary na medyo malamig ang kanilang mararamdaman muna at hindi muna sila makakaramdam ng matinding alinsangan dahil nga po sa nakakaranas sila ng pag-ulan by the first week of May ngayong taon. At sa ating ulat lindol, although mayroong minor earthquake tayo na-detect mula kaninang umaga, mga bandang 6:07 AM, siguro mga magnitude 3 something yan, pero mula kahapon, puro mga minor earthquakes lang ang na-detect natin. At since May 1 na nga po, nagtapos na po yung month of April natin. So bago na uli yung yugto ng recording natin sa ulat lindol at silipin natin sa pinaka-data feed mula kay Feebox mula kaninang madaling araw. Wala namang recorded na magnitude 4 pero mukhang marami-rami na kagad ang registered earthquake unang araw pa lamang yan ng May. So mga bandang alas 6 po ng madaling araw, ng umaga, yan medyo nga malapit sa amin na Occidental Mindoro, magnitude 3.3 po ang na-detect. Mababaw kasi siya at 5 km kaya na-detect ng ating seismograph kaninang umaga na-detect. So 5 km lang kasi siya. So medyo may naramdaman yung jolt dito sa amin sa Caloocan o sa Metro Manila. Although wala namang magnitude 4 na naitala so far. Sa diretso agad tayo sa ating historical earthquake. Tingnan natin yung magiging total earthquake for the month of April. Mabibilangan natin. Pero yung total earthquake natin, maaring hindi pa natin mabibilang ng total dahil asahan na natin magkahalo pa yung April at May. Hindi pa yan nakaseparate. Pero mabibilang na natin yung total earthquake natin for the month of April. Dahil nagtapos na nga po yung yugto. So, yung for the month of April, ang naging total natin ay 1,006 total earthquakes for the month of April. 973 dito is magnitude 2.0 pataas. Total of 30 sa magnitude 4 at nanatiling isa ang magnitude 5, magnitude 6 at magnitude 7.0. At since ang ating month of May ay magkahalo pa yung April tsaka May, kaya hindi muna natin siguro mabibilang ngayon, naging 1,038. So kung susubtract natin yung 1,038 so versus 1,009, 1,009 minus 1,038. So nasa 29 earthquakes pa lamang ang total earthquake natin for the month of May 2026 pa. So, kukonti pa. So, antayin na lang natin na automatic mahiwalay po yung bilang ng April tsaka May po. So, hindi kasi automated yata kasi yung ginagawa ni Feebox. Mano-mano pa lang yata kaya hindi automatic na separate yung total earthquakes for the month of May at tsaka yung month of April po. Kaya magkahalo pa yan, since Friday ngayon, tingnan natin kung magagawa pa ng personnel ni Feebox, mahihiwalay po yung May tsaka April. Kung hindi, baka Lunes na po yan nila siguro mahihiwalay dahil malamang walang pasok sa kanila bukas at sa linggo po. So, yun po. At total earthquake nga po natin for the month of April, nasa around 1,009.
ang total na lindol natin. At so far konti pa lamang yung ating lindol for the month of May 2026. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa unang araw ng May 2026. At hanggang dito na po ating daily weather bulletin at analysis para sa unang araw po ng Mayo, May 1, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa ibabang detalyeng gusto yung malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na at unang araw po yan ng Mayo sa ating report. At expected po, patuloy pa rin tayo magiging mas maalinsangan maghapon ha. So, wag pong pakambante lalo na sa may bandang katimukan ng bansa. Despite na maulap, patuloy pa rin ang hot humid na panahon dahil sa malakas ang ating easterly trade wind. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks and happy weekend po sa ating lahat.